Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. Too much bitterness. Nakakaawa sila. Ito ang isa sa komento ng mga netizen patungkol sa pagkumpara ng The Filipino Patriot Page sa di umano'y bilang ng audience nila Guatemala President at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Noong magsalita ang mga ito sa ginanap na UN General Assembly. Pinalalabas ng nasabing page na kakaunti lamang ang nakikita kay Pangulong Marcos kumpara sa presidente ng Guatemala, pero napag-alaman na hindi pala ito ang taong nasa larawan kung saan marami ang audience na nasa UN General Assembly. Sinasabi nila na ang Pangulo ng Guatemala ito, pero ito pala ay ang UN Secretary General Antonio Guterres, ang pinuno ng United Nations. Ang mga ganito kababaw na paninira upang makapanlinlang ng publiko ay isang malaking kamalian, lalo na't kapwa mo Pilipino ang iyong sinisiraan. Ngunit isang malaking tagumpay naman ang nangyaring pagdalaw ni President Bongbong Marcos sa Estados Unidos. Hindi masusukat ng bilang ng tao ng nasa Assembly Hall ang mauuwing benepisyo ng ating delegasyon na mapapakinabangan ng mga Pilipino sa Pilipinas sa patuloy nating pagbangon mula sa epekto ng pandemya at pangdaigdigang krisis. Habang ang mga kritiko ng administrasyon ay dinadaan na lang sa pagpapakalat ng maling impormasyon ang kanilang sama ng loob. Sa katotohanan hindi nila matanggap ang kanilang kandidato ay hindi inihalal bilang Pangulo. May banat din ang mga Marcos supporters sa naging pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga dilawan. Narito ang full report. Pero bago ang lahat mga Sa lahat ng di pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Chika, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, dahil nga sa lubos sa tagumpay at ng paghanga ng marami sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa United Nations General Assembly, kaya naman samot-saring paninira ang pinapalabas ngayon na nag-walkout daw di umano ang mga tao habang nagsasalita si Pangulong Bongbong Marcos. Subalit gaano ba ito katotoo? Sa panahon ngayon, wala nang lulusot pa sa pagpapakalat ng maling balita, lalo't marami na sa ating mga kababayan ang gising sa katotohanan. Kaya naman hindi napigilan ng mga social media influencer na supalpalin ng mga dilawang ito. Ayon nga sa radio writer na si Mark Lopez, ito namang kakamping na Filipino Patriot na page. Grabe sa panliling lang. Naglabas ng dalawang photo, yung view ng UN Assembly participants during the speeches of two leaders. Kay Guatemalan President Dr. Alejandro Giamante, yung same view nung kay President Bongbong Marcos. Pero putris naman, yung kay Guatemalan President bakit yung nasa widescreen? Ang nasa camera si UN Secretary General Antonio Guterres. Kayo talaga, sa kagustuhan nyo na siraan si PBBM, kailan nyo pa mag-resort ng deception sa imaginary? Sino ba nasa likod nyo ha? Tindi nyo. Ang kayong mga kakampings na pinakakalat ngayon yan, ano na?
kasabwat kayo sa panluloko o ang tatanga nyo para magpaloko. PS. Salamat to our preeminent cybersecurity analysis, Sir Art Saminiago Jr. for spotting the fakery. End quote. Dagdag pa ni Mark Lopez. September 24, 2010, Philippine President Benigno Noynoy Aquino addresses the United Nations General Assembly New York. Screenshot via RTVM YouTube post. Ano masasabi niyo mga kakamping sa audience? Nag-walkout din ba like you were made to believe now? Nilangaw din ba like what you are spreading now? Or talagang dahil sa hate, ang bobo nyo na talaga at andali nyong maloko now? End quote. At ayon naman kay Benji Contreras, this is to debunk the claim of the Pinks, Yellows, and Anti-Marcos group that President Bongbong Marcos delivered his address at the 70th UN General Assembly session with a very lean audience. Some of them insinuated that UN delegates walk out during PBB's speech. Pictures don't lie. These pictures show that even Benigno Pinoy Aquino III also delivered his speech at UNGA in 2010 with a very lean audience, and in fact that time there was no COVID pandemic. Also, pictures show that the leaders of countries like France, South Korea, and Switzerland delivered their address at UNGA with similar lean audience. These people who claim as such are just bitter and cannot accept PBBM is now the Philippine president, not their idol Leni Robredo. Mga ampalaya lang sila. End quote. Dagdag pa niya, sa mga pink and yellow at mga anti-Marcos na nagsasabing linangaw o nag-walkout yung mga delegates ng address ni PBBM sa UN General Assembly session. Basa mga ampalaya. Yes, the people who attended the speech of Biden at the UN was far bigger. It confirms that in the community of nations, R is in the league of those who spoke yesterday. But there are those who think it was because of BBM. Some even suggest that some delegates walk out in protest. A feat impossible to believe because UN delegates are diplomats trained in the art of enduring the present, even of the most displeased. Furthermore, this cannot be since the president spoke next to the president of Honduras, who despite her impassioned speech was also met with a spare crowd. I hope these people would take a grip of themselves. Their bitterness does not in any way contribute to food security and the adequate supply of ampalaya. End quote. Nagbigay din ng kanyang pahayag ang sikat na public foreign expert na si Sas Rugando Sasot, ang kabubuhan ng kabilang parlor. So eto ang pinapakalat ngayon nila. Marami raw nakikinig kay Cory at Pinoy at kakaunti lang ang kay PBBM. Diyos ko Lord. Hindi po sa UN ang speech ni Cory at ni Pinoy sa picture na yan. Eto lang ha, eto lang. The general debates where heads of states delivered the speech in my schedules. Yap, my morning at afternoon sessions. Heads of state attend their schedule and usually don't attend the other session because they use that time to attend bilateral meetings. During the speech of BBM, it was the afternoon session on September 20 and the number of heads of state na magsasalita at that time were only 18 plus UN Secretary General and UNGA President. Usually a delegation has 5 members. Malamang kakaunti lang silang nasa hall. And for that entire day only, 32 heads of state were scheduled to speak. The UNGA hall has 1,800 seating capacity. At bakit ko ito alam? Because I spoke at the United Nations General Assembly before in 2009. The only difference is I spoke during the side event where there is usually a higher attendance than the general debate sessions. End quote. Hindi rin nakapagpigil ang mga netizen na magbigay ng kanilang reaksyon at komento patungkol sa balitang ito. Too much bitterness. Nakakaawa naman sila. Lahat na lang ng pangluloko at kasinungalingan ginagawa nila para siraan ang presidente.
mula noon hanggang ngayon. Lalong dumarami ang tagahanga at sumusuporta kay PBBM tuloy. Samantala sila pinapatay ang sarili nila kagaya ng iba na pumanaw na. Bitterness is a venom that consumes its host. Tandaan nyo yan. Mabuti na lang nandyan kayong mga vloggers to defend the administration Marcos Duterte. Kudos to social media modern technology. Dahil nakikita at nagiging fair ang laban. Kung walang ganitong mga big and wide sources, nako for sure, matutulad talaga noon back 1986. Nanaling lang ang mga Pilipino. Sadly, nasa hanggang ngayon nakatatak sa kanilang isip ang maling impormasyon. Ang totoong kwento, even though maraming nagpapatunay na may mali sa libro. Lesson learned, huwag magtiwala si PBBM sa mga nakapaligid sa kanya. End quote. At yun na nga mga kachi. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.